Magandang umaga mga kaibigan. Andito nga pala tayo sa ulo para mag-video at kuhanan yung mga magsasaka na magtatanim ng palay. At dahil tag-ulan na naman, dito naman tayo para tumulong sa mga magsasaka. Kasi sabi nga nila, kapag may tananim, may aanihin. Baka kapag inani na ito, meron tayo. Ganito nga pala ang ginagawa kapag Hulyo na. At dahil ang tatay ang nauna sa pagtatanim, ganito kayo excited yung mga magtatalok sa amin. Ay, alam nyo ba yung magtatalok? Ito nga pala yung tinatawag na mag-uubo. Sabi nga nila, wag sila video kasi nahihiya daw sila. Lahat daw kasi sila ay mga nakatuwad. Pero ang hirap din magtanim ng palay na kahit sa ilalim ng sikat ng araw at maputik ng nilalakaran, kinakaya nila para may pangbuhay sa pamilya. Dahil isa ito sa alam nilang hanap buhay. Kaya naman nagtitiis kahit maliit ang sahod. Pero okay lang yan. Dahil pinagmamalaki tayo ng ating bansa na kahit magsasaka lamang, laki naman ang naiambag sa ekonomiya. Kaya saludo tayo sa lahat ng magsasaka. Mabuhay ang mga magsasaka. Kaya panoorin natin ito. Pero isa sa diskarte nila para hindi mapagod, magdala ng isang tugtugan para lahat ay may mapag-aliwan. Hindi may iisip ang pagod na kahit mainit at putik na nilalakaran, nakakapaglibang kapag may naririnig na tugtog. At dahil nga request si paring Joe, nagdala ako ng inumin na punong-puno ng yelo. Kawawa naman sila kung pupunta pa sila sa kubo. Alam nyo ba na hindi lang mga lalaki ang marunong mag-ubo? Pati mga babae meron kaming kasama dito. Ito nga pala si Tita Jessica at saka si Tita Elsie. Sila lang yung dalawang nahuhuli, kaya tumulong ako pagbibigay ng punla. Kakaawa naman kung sila pa yung kukuha ng punla. Natawa nga sila nung binibidyuhan ko. At dahil nga nakasando lang tayo, pinabalik na tayo sa kubo. Dito ay bibidyohan naman natin yung mga nagluluto ng pansit para ipang merienda dun sa ating mga kasama. Oo nga pala, nagkainan na sila ng agahan. Hindi ko lang po nabidyohan. At dahil oras na ng merienda, kaya ito ang pinaluto namin. Request kasi si Mama Abby na magpansit tayo. Kaya ito, napasubo na naman tayo. Halo doon, halo dito. Sa dami ng sahog niyan, ewan ko lang kung hindi pa yan sumara. Totoo nga ba ang kasabihan na kapag kumain ng pansit ay hahaba ang iyong buhay? Kaya halos ng Ricardo nandito na. Ricardo ng pampahaba ng buhay. Dito naman tayo sa kabilang lutuan. Dito kasi nagluluto si Lola ng karne. At ito nga pala si Mama Abby. Walang tigil ang pagbudbud ng mga Ricardo. Sabi niya kasi first time niya magluluto ng pansit. Kaya kailangan masarap daw. At dito nga ilalagay na yung kinamas na bihot. Si Ate Panina ang nagmustra. Kaya naman nakaisip ako ng kalokohan. Dumampot ako ng bato para ibato sana sa bubong. Kaso hindi gumana. Ito nga pala si Ate Agnes, yung may dala ng repolyo. At yung isa si Ate Risa, yung may hawak ng sandok. At silang ang apat yung magluluto ng pansit. Dito ay nilagay na yung repolyo habang hinahalo na Tita Risa. Kaya tinanong ko sila kung sino yung cook. Sabi nila wala daw cook dito. Pepsi lang. Tingnan nyo naman yung pansit. Sobrang daming lahok. Sa Ricardo pa lang panalo na. Pero nung medyo matagal-tagal na, bigla ako nagtaka. Kala ko sopas. Pero bakit ang sabaw? Ganun pala talaga yun. May iga siya ng kusa. At ito na nga, taste test. Sabaan pa sa akin, guys. Oo nga. Sige. Sige. Dala mo? Ay, ang marites. Guys, hindi guys, ano uli guys? Ang pansit na parang supas. Kasi maraming tubig. Pansit na hinugmak. Ay, masisilab ang iyong pansit. Layo-layo. Ilaw pa yan. Igayan niya. Oo. Ilaw pa yan. Ano yan? Igayan. Yung halo. Kaya nga may sabaw, tinigupin nila. Parang kape. Ano yan eh? Para sa tangon. Yan. Eh, ano pa yan? Ito pa yan guys, pagayin muna natin. Tikman mo rin guys kung ano na. Oo, baka matapang pa yan. Tapang pa rin. Ubusin ko na yung papel. Hindi mo rin sabaw. Tingnan mo si Ate Risa. Kung tumawa parang walang kagaya. At nung natikman niya ni Ate Agnes, sabi niya matabang pa. Kaya sabi ko lahat na yung patis para lalong magkalasa. Dito na nga nagpatawa si Ate Pane. Tama na yan, baka malag. Pansitan na yan, may putla. Pasensya na kayo kung medyo pinuputol ko. Kasi baka makapiright ako. Mahirap na. Baka tayo madali ni YouTube. Dito nga nanawagan si Ate Pane. Kung gustong magpaluto, tawagin nyo lang kami guys. Ang number po. Sarapan mo nga. Oh, shout out sa Singapore. At may pa-shoutout pa nga siya. Kaya shoutout dyan sa ating mga kababayang OFW. Mag-ingat kayo kung nasaan man kayo. At paki-comment, like, and share na rin ang ating video para nalaman natin kung saan umabot ang bidyong ito. Dito ay tapos na ngayon niluto naming pansit at maghahain na kami sa mesa. Kasi oras na ng merienda.
Siguradong napagod yung ating mga magsasaka. Kaya naman nagsandok na si Ate Pani para habang mainit pa, masarap yung pansit. Pero nagkulang kami ng dala kasi wala kaming tinapay. Yun sana yung swabe, yung monay. At dito humada ako pagsasandok. Kumuha ako ng isang lagayan kasi si Ate Agnes nainitan. Sarap talaga pag nasa probinsya, lalo na kung nasa bukid. Tapos ganito pa ang iyong merienda. Yan, tingnan ninyo. Luto na ang pansit at nakahain na. Samahan pa ng masarap na kalamansi. Ewan ko na kung hindi sila mabusog dito. Habang sila yung nagme-merienda, pumunta tayo dito sa kusina. Tinignan natin kung ano yung ginagawa. Si Ate Pani pala naghihiwa ng isda. Tulingan pero iihaw. Masarap daw kasi inihaw to. Lalo na't sariwa. Ito ang aming paulam sa oras ng tanghalian. May sabaw na karne at inihaw na tulingan. Dito ngayon umpisa ni Paring Norman. Sabi ko kasi pangunahan na para magpuntahan na yung iba at para makakain na kasi alam kong pagod sila dahil mamaya pagkatapos ng merienda sugod na naman sa mainit na sikat ng araw at lakad sa mahabang putikan. At dito nga napansin ko ang isang batang ito. Ako'y napahanga dahil sa batang edad marunong na siya maghanap buhay. Kaya saludo ako sa iyo. Malaking tulong ang ginagawa mo para sa pamilya mo. At nagdagdag na si Ate Agnes ng pansit sa bandihado. Ito ang nakakabilib dito. Yung mga kasama naming mag-uubo na kahit pagod na, nakukuha pa rin magpatawa para mapawi yung pagod. At ito nga yung dalawa naming babaeng kasama, si Ate Elsie at si Ate Jessica. Sabi ko magpakabusog sila para makabawi kahit sa merienda. At dumako naman tayo dito sa talong na pinuti ng tatay. At ito nga si Ate Pane, nakuha pang magpatawa. Ibalik ko pa guys. Karto mo na yata. Karto mo. Madamtoy na yan. Tama na na. Matanda na. Lawas. Lawasan yan na nakain na yun. Kaya naman po tayo may talong. Ito po ay ating iihaw din, kasabay nung tulingan. Masarap daw kasi yung inihaw na talong na may bagoong. Tapos yung iba ilalagay natin sa sinigang na baboy na may lahok na kangkong. Kangkong na walang dahon. Ganito talaga ang buhay probinsya. Sa gulay magsasawa ka. Tingnan nyo yung aming inihaw na tulingan. Masarap ang pagkakaluto dito kasi sariwa pa siya. Hindi na namin inalasan ng bituka para yung laman loob makain pa. Ganito lagi kapag may patanim sa palayan. Lahat ng kapitbahay mo magtutulungan. Pero ang pinakamasaya talaga dito, yung mga naghahanda kayo ng mga rekado para sa paulam ng mga tao ay yung nagmamaritisan. At hanggang dito na lang ang ating video. Para sa lahat po ng mga kapanood nito, pagpasensyahan nyo na po. Kasi ngayon lang po ako nakapag voice over. Huwag po natin kalimutan mag-subscribe, like, comment, and share para updated lagi kayo sa mga susunod kong video. Thank you po!